Isa pong pandigma mga sangkay ng China ang bigla pong pumasok daw doon sa Japan at ayun, munti ka na pong madali. So mga sangkay, pag-usapan po natin itong isa sa mandirigma ng bansang China na ayon po sa report ngayon, bigla daw po itong pumasok sa sakop na airspace nitong Japan na kung saan munti ka na po matali. Naglabas po ng mga fighter jets ang Japan. Kaso nga lang mga sangkay, mukhang nakatakas po itong China. Pero yun nga po, gigil na po dito yung Japan. Nako, mag-iingat po talaga itong mga Chinese. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna ang ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito po yung balita ngayon. Ayan. Itong fighter jet ng China, itong military plane na nagpang-abot di umano sa teritoryo ng Japan. A reported violation of Japanese airspace. Tokyo says a Chinese military intelligence gathering plane briefly breached its territory this morning, prompting the Japanese Defense Ministry to scramble fighter jets. CNN's Mitch Ishida has all the details. So, alam naman po natin na itong Japan hindi po yan magpapabebe. Pagdating sa China, hindi po tulad sa atin mga sangkay na hanggang ngayon wala pa po tayong ginaganti sa China 'Di ba? Siguro isa po sa dahilan ay dahil sa kakulangan po natin ng kagamitang pangdepensa. Yung Japan hindi po ganoon, mga sangkay, kita nyo, pumasok po sa airspace. Anong nangyari? Ayun, mga sangkay, nagpalipad kaagad ng mga fighter jets ang Japan at ito po. Japan's defense ministry confirmed that one Chinese military aircraft entered Japanese airspace for about 2 minutes on Monday morning. Nako. It has identified So kahapon lamang pala ito. the aircraft as a Y-9 intelligence gathering plane. The aircraft flew over the uninhabited Danjo Island in Nagasaki Prefecture in southern Japan. So sa may ayan po, Danjo Islands. Dito po siya mga sangga. Ito po yung pinaikot-ikutan niya. Papunta dito sa Nagasaki, sa Goto. Nako po. In the East China Sea. Air Self-Defense Force fighters were immediately scrambled to respond, but by that time, the aircraft had left Japanese airspace. Ayun. So nagpadala po yung Japan ng mga fighter jets para po rumisponde at palayasin itong Chinese military plane. Kasi itong China mga sangkay, sumusubok po talaga sila ng sumusubok akala nila hindi sila papalagan ng Japan. Ang India at Japan, matagal na pong nanggigigil yan sa China Konting pitik lang yan mga sangkay, papalagan po sila niyan. The Defense Ministry says it's the first time a Chinese military aircraft violated Japanese airspace. Though local broadcaster NHK reports previous cases of non-military aircraft flying over disputed islets in the East China Sea, which Japan calls Senkaku and China Diaoyu. Ayun. So ito na naman, usapan na naman pong Senkaku Island o disputed islands ng Japan kung saan pinasok po nitong China. Di ba, dati mga sanggay na pag-uusapan po natin na itong isa sa mga karagatan na gustong kunin din po ng China, hawak po ng Japan. Ngayon, mga sanggay, pinasok na po ito dati ng Japan, kaya nga lang, binomba po sila ng tubig, ng water cannon. So, ang nangyari, umalis na lamang po yung mga yung mga Chinese, wala po silang nagawa. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung gusto talaga ng China na makipagdigma, dapat noon pa. Dapat neto pa lang, mga sangkay, nung time pa lang na pinalayas po sila ng ganun-ganun na lang ng Japan, pumalag na sila, pero hindi mga sangkay, di ba? Kumbaga, sa madaling sabi, minamata lamang po tayo ng China kasi alam nilang hindi tayo papalag. Pero kung sa tingin ko kung papalagan po natin ng China, di naman siguro abot sa gere. Pero, natural mga sangkay, meron po diyang
maaksyong mangyayari. Pero tingin ko hindi aabot sa digmaan. Kasi kung gusto talaga nilang ng digmaan, dapat dito pa lang, sa Japan pa lang, o sa India pa lang. The Japanese Foreign Ministry has summoned the Chinese acting ambassador to Japan to lodge a complaint. Michio Ishida, CNA, Tokyo. And China has yet to issue an official comment on this apparent incursion, although China's acting ambassador to Japan says the matter will be reported to Beijing. CNA spoke to Don McLean Gill. He's lecturer at the Department Todo paliwanag na yung China. of International Studies at Manila's De La Salle University. He spoke about how this incident could spur Japan to step up to a larger security role in the region. Nako, ngayon pa naman mga sangkay, yung Japan hindi po katulad dati. Diba dati, ang Japan, after po ng World War II, nagkaroon po ng sanction yung kanilang military. Bawal nga po silang makialam sa mga nangyayaring sigalot eh. Bawal din po silang magpalakas ng military. Kailangan i-maintain lamang po nila yung kanilang militar na pang-depensa lamang po. Kaya nga po, kung tawagin yung kanilang military, for defense lamang po talaga. Hindi pa pwede silang makialam mga sangkay sa kahit na anong nangyayari sa ibang mga sigalot ng mga bansa. Pero ngayon mga sangkay, di ba? Kahit sa Pilipinas, nagpapadala na po sila ng militar. Kasi, nagbago na po. Mismo ang Western countries, mismo yung Amerika, pinahintulutan na magpalawak ng kanilang arsenal, ito mga kasundaluhan ng Japan. Kaya mag-iingat po talaga yung China. This is, of course, an important development, a critical development with great implications for regional peace and stability, right? And there are several implications and observations that we can pick up from this particular incident, despite being brief. One is that, as we all know, Japan is currently transitioning or having shifts in the nakita pala talaga no? Ito po. Level of national politics within Tokyo, right? So what this particular incident and the timing of this particular incident may coincide with that particular shift. So China is, of course, trying to rattle its East Asian Naghahanap po talaga ng gulo itong China eh. Kaya nga lang, mali yung pinasok nila, Japan pa. neighbor, and of course trying to disorient perhaps the strategic trajectory that Japan is sort of going towards. And this may also be seen as a warning from Beijing towards the next leadership in Japan. But on the other hand, of course, we have to also note that this is a wake-up call for realization in Tokyo that it must continue to enhance its role as a security provider and a development partner in the greater Indo-Pacific region. And of course, Japan would need to further operationalize its security-driven lens, given, of course, that China's expansionist ambitions are nowhere, are unlikely to be damped or dampened further. So this is, of course, very important as Tokyo is transitioning towards the future. Okay. So sinasabi po dito mga sangkay, ito daw po ay wake-up call sa Japan na mas paigtingin ang seguridad ng kanilang bansa. Yung military po nila dapat magkaroon ng matindi pang pagbabantay. Kasi itong China mga sangkay, gusto po nilang lumawak ng lumawak ang kanilang teritoryo. Nag-expand po sila, nag-expand. Kita mo yung Pilipinas, di ba? Malapit na po sa Palawan, gusto po nilang agawin. Ganyan po yung ginagawa ng China. Doon po sa Indian Ocean, anong ginawa nila? Pinasok din po nila yan. Kaya nga lang, naglabas ang India ng mga warships, kaya umatras po itong China. So mga sangkay, talagang delikado po dito yung ibang mga bansa kung hindi po magiging maingat dito sa China. Kaya kailangan banggain, kung kinakailangan banggain itong China nang sa ganun, hindi po maka-penetrate, no? Kagaya po ng ginawa nila mga sangkay doon sa Ayungin Shoal, sa Scarborough na napwestuhan po nila. So ano po ang inyong komento mga sangkay? Ayun po. Naligaw po. Ano ba? Naligaw ba itong military plane ng China? Mga sangkay at ayun, nagpadala po ng mga fighter jets itong Japan at napalayas po nila itong Chinese military plane. Ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.